Juliet, ganun pa rin, no? Sinasabi nila na ang mga vessel na less than 20 meters at mga sailing vessels ay dapat hindi haharangan, hindi mag-i-impede sa mga vessel na nagpa-follow ng traffic lane. Sa Grab Kilo naman, sinasabi na yung mga vessel in restricted ability to maneuver kasi meron silang trabaho sa loob ng TSS. Yung mga nagme-maintain para sa safety of navigation sa loob ng TSS ay exempted sa rule. Sa mga vessel na restricted ability to maneuver kasi nagkakaroon sila ng pipe laying operation sa loob ng TSS o nagsiservice sila ng mga pipes, sila ay exempted as long as meron silang ongoing na operation sa loob ng TSS. So recap tayo, no? Halimbawa, nasa loob ka ng TSS at merong magkocross sa iyong starboard side at meron kayong risk of collision, kailangan umiwas ka para makalibre. Huwag mo siyang tatawiran sa proa. And then kung ikaw naman yung nagko-cross ng right angle sa loob ng TSS at meron ka na namang meron ding tatawid sa harapan mo galing sa starboard side mo, applicable pa rin ang crossing situation. Mag-alter ka ulit to starboard side at huwag mo siyang hahabulin yung proa niya, huwag mong hahabulin. So kahit nasa loob ka ng TSS, applicable pa rin ang crossing situation.